Good evening guys. Ngayon iikot-ikot tayo dito sa lugar namin sa Alabang kasi tinesting ko yung suspension ng ating motor. So pinaglaruan ko siya, in-adjust ko. Pero by the way, hindi yun yung topic natin sa video na to. Ang topic natin is kung paano ko ba naabot ang KTM RC 390 or paano ko nakuha tong isa sa mga dream bike ko. So una, paano ko ba siya naging dream bike? So kapag bata nanonood ng mga karera ganyan, then kita naman natin yung MotoGP is merong KTM na bike, diba? Nakikita ko sa bike nila may tatak na KTM, then lagi silang mananalo, nagsa-champion. Isa na yon, childhood. Pero syempre may ultimate dream bike pa ako. Yun ay ang Fireblade guys, ng Honda na super daming R. Fireblade SP Camerot, ganda na yung pinaka dream bike ko. So nung 2024 guys, December, wala akong work nun. So napaka-imposibleng magkaroon ako ng big bike. Naisip ko lang kahit R15, CF Moto 300 SR, Sniper, ganyan. Ayun lang yung mga nasa isip ko na kahit pa paano magkaroon ako ng sports bike or isang aggressive na motor. Ayoko ng mga chill na motor. And then gusto ko nga ng mga mabibilis na motor. And then wala akong work, wala akong income. Ang nagwo-work lang yung girlfriend ko, call center sa that time. So ngayon kailangan ko gumawa ng way kung gusto ko magka-motor. Kaya nag-develop na nga ako ng skills, nag-aaral na ako ng mga high paying jobs kasi ayoko maging call center. No hard feelings or no offense po sa mga call center, pero ayaw kong maging call center kasi parang limited yung growth. Parang ang hirap palakihin ng income mo doon kasi di ba, mahirap kasi nakikita ko sa girlfriend ko mismo, medyo kung kailangan mo pang abutin ng ilang years para lang magka increase or what. Ngayon in-exist ko na kaagad yung call center. And then nga pala guys, background din, hindi ako college graduate, okay? So medyo mahirap sa side ko makahanap ng medyo maganda-gandang work dito sa Philippines. So ang ginawa ko, nag-aaral ako ng mga high paying skills online na kailangan mo lang magkaroon ng ganong skills. Pwede ka na maghanap ng client mo sa ibang bansa, ganyan. And then pwede ka maghanap ng client mo online, di ba? Ayun, pwede ka na maghanap ng client mo online. Ayun yung ginawa ko kasi nga wala man akong college degree, hindi rin ako, hindi nga ako tapos na pag-aaral, wala akong work experience, di ba? So imposible magka big bike boy. So ayun ang ginawa ko, nag-aaral ako ng mga high paying skills online, okay? And then yun na yung naging susi ko to earn money, ang aking pagiging trabahador, which is nagwork ako almost 1 year. Ayun, 1 year and 1 month na ako ngayon kasi January ako natanggap last year. 1 year 1 month na ako ngayon. Tapos ayun, dami-dami naman tayong savings, nakabili na rin tayo ng big bike natin. Hindi naman big bike, parang parang hindi pa naman to dream bike ko reward sa sipag na ginawa natin nung almost 1 year. Pero ayun, ngayon alam mo na yung background ko. Ngayon ano naman yung naging process habang nagtatrabaho ako, syempre, or habang nag-aaral pa lang ako ng skills, doon na yung totoong laban guys. Kasi yung work, gagawin mo na lang yung pinag-aralan mo ganyan, gagawin mo na lang yung pinag-aralan mo and execute mo na lang, ganyan. Pero ang pinakamahirap is magsimula. Kaya yung pinaka naging nahirapan ako
So kung ngayon nga, dahil alam nyo na yung background ko, i-share ko naman sa inyo yung buong naging process, ganyan. Alam niyo ba guys, yung isa sa naging struggle ko dati nung nagsisimula pa nga lang ako ng pag-aaral is pressure. Kasi di ba, lalaki ka, tapos wala kang income, yung girlfriend mo binubuhay ka, di ba? Nakakahiya, ganun. So, isa na yun. Pangalawa, karamihan sa inaaral ko, kailangan paid course. Kasi sa YouTube, alam naman natin, yes, mayroon ng mga free, free information. Pero, hindi buo. Putol-putol. Diba? So, magbabayad ka pa rin ng coach, ganyan, para makuha mo yung information na gusto mong makuha. Diba? Which is wala namang masama dun, pero kailangan mo talaga magbayad. Ngayon, kailangan mo na maging consistent. Siyempre, nag-join ka na ganyan. Kailangan mo na mag-work hard, maging disiplinado. Kasi pag di ka naging disiplinado, sayang yung binayad mo. Diba? Sayang lang yung binayad mo kung babaliwalain mo lang. Eh di ngayon, doon napapasok, doon ang mabibuild yung disiplina mo, challenges, kasi dapat yung routine mo maayos. Then yun, physically fit, mentally fit ka. Ngayon mag-aaral ka pa ng iba, then iba't ibang habits, routines na kailangan sundin. So super haba ng naging process para ma-acquire mo yung skills. Then nung nagka-client ka na, ngayon may mga magugulat ka, uy, hindi ko to naaral tapos pinapagawa sa akin. Eh di ngayon, another learning phase na naman yun habang nag-work ka. Pero ang kagandahan, binabayaran ka na. And then ang kagandahan naman sa US client, malaki yung sahod sa'yo, di ba? And then ngayon, punta naman tayo sa mga pwede kong maging advice sa inyo para sa mga wala pang big bike and gustong magka big bike in the future. Para sa mga gustong magka big bike in the future, isa sa mga advice ko sa inyo is always aim higher. Kumbaga, kung magsiset kayo ng goal, or ayun nga, sabihin natin, i-relate na lang natin siya sa bikes. Kung magsiset kayo ng gusto nyong bikes, i-aim nyo na yung pinakamagandang, parang ang imposible nyong ma-achieve. Like ako, Fireblade. Para kung hindi nyo pa makuha yon, ang makukuha nyo is maganda pa rin kasi in-aim nyo Fireblade ang nasa baba ng Fireblade either 600cc, 400cc, di ba? So maganda pa rin, hindi ka pa rin lugi compare sa wala namang wala namang masama pong intention. Compare nag-aim kayo ng 125cc. So ngayon, pag nahirapan kayong makuha yon, ano yung mabibili nyong motor or makukuha nyong motor kapag hindi nyo pa yun ma-achieve? Eh di 125cc na second hand, 110cc, diba? So ako, ang pinaka-in-aim ko Fireblade. So sa 1 year ko na pagkikilos, ang nabigay pa lang sa akin, or ang nabigay na sa akin is KTM RC 390, which is hindi na yun masama, diba? Not bad. So ngayon, tinatrabaho ko pa rin yung Fireblade. So ako, tinatrabaho ko pa rin yung Fireblade. And then gusto ko yung isama sa buong journey ko na yon. And then baka may mga mabigay akong values, knowledge, tapos experience ko na baka makatulong din sa inyo habang ina-achieve ko yung next goal ko or yung pinaka goal ko. So ayun, samahan nyo ako sa journey ko na to, abutin ng Fireblade, and sabay-sabay natin abutin ng ating mga dream bikes. Guys, tumambay muna tayo dito sa gilid. Yan, magandang spot to dito sa Alabang. Also madilim-dilim pero safe dito guys kasi may executive village ba tawag doon? Hindi ko alam yung mga pangmayayamang village doon. So isa pa sa gusto kong i-share sa inyo, that's why gusto ko i-share sa inyo yung journey ko na to, kasi after ko makuha to, naging kontento ako sa life ko, and napansin ko naging pababa yung performance ko. So ngayon guys, napansin ko kasi this past few months, super inconsistent ko na. Napakatamad ko na. Legit. Ang tamad ko na. Feeling ko kasi na-achieve ko na yung goal ko, which is magka big bike, makapag-rides, maging mabilis-bilis, ganyan. So, ewan ko, naging tamad ako, naging lazy ako. So, ngayon, gusto kong i-document yung journey ko para ma-achieve ko yung Fireblade. Habang ina-achieve ko yung Fireblade,
Eh di samahan nyo ako guys, di ba? And then madami akong lessons for sure na masishare sa inyo kasi mga challenges, ganyan na na-encounter ko and baka ma-encounter nyo in the future. Eh di meron na kayong cheat sheet agad kasi napanood nyo siya sa akin and nakita nyo kung paano ko siya solusyonan. And then ayun guys, medyo magiging maganda-gandang journey to guys. Maganda-gandang journey to guys. Kaya medyo mapapadami yung contents natin kasi gusto kong i-document talaga lahat ng gagawin ko. Pero ikukwento ko sila sa inyo habang nagmumotor kasi hiling natin ang pagmumotor and then super free ng mind natin once na nagmumotor tayo. And I think that's the best time para i-share sa inyo kung ano-ano ba yung mga bagay na pinagagagawa ko para naman makakuha kayo ng value. Ayoko naman motor lang ng motor, di ba? Halos lahat naman ang dali na lang makapanood ng nagmumotor, scooter, big bikes, di ba? Corners, madali na lang gumawa ng ganong content eh. Pero mahirap gumawa ng content na merong matututunan sa iyo yung tao or yung mga viewers mo. So ako, wala pa naman akong ganun ka-care sa views, ganyan, kasi syempre hindi ko alam kung madami bang makakanood nito eh. So ayun, parang document na lang din, journal na lang din para sa akin. And then pwede ko siyang balikan in the future na ito pala yung mga pinagagawa ko dati, no? Yan pala mga pinagsasabi ko dati, galing, di ba? Nakapunta pala ako sa ganyang lugar tapos daldal lang ako ng daldal. So ayun lang guys, kung bago ka sa aking YouTube, ang aking YouTube ay para i-document ang aking pag-abot sa aking dream bike na Fireblade. Then ayun, samahan nyo ako kapag meron kayong mga tanong, pwede kayong magtanong dyan. At sana madami kayong matutunan sa journey ko na to. And ayun, nagsisimula pa lang tayo guys. Yun lang, next time ulit.